sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Ulit-ulit po ito ng Panginoon po dito sa kanyang salita. Na hanggat ikaw, nawalan ka ng pananampalataya sa Panginoon, kasi yung pananampalataya, yan yung nagbubunga ng mga ebidensya, yan yung nagbubunga ng pagbabago, dyan nagbubunga ang banal na espiritu. Diba sa'yo, pag ikaw may pananampalataya sa Panginoon, hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong kakayahan, kundi sa Diyos. Sinorender mo yung sarili mo, dininay mo, yung lahat ng will mo, yung control mo, desires mo, siya yung kumikilo sa buhay mo. Kaya siya nakakapagbunga sa atin. Diba mga kapatid, kapag nawala yung pananampalataya, wala na ang lahat. Mawawala. Diba pati yung bunga mo, makikita mo na lang, diba magagaliting ka na, wala nang pagmamahal sa kapwa mo, kasi iba na yung binubunga mo eh. Dito tayo, makipag-fellowship sa Holy Spirit. Para po yung Christ-likeness, bunga ng Diyos, yun yung mag-produce po sa atin. Diba? Sabi ng Panginoon, abide in me and I in you. Apart from God, we can do nothing. Kung hindi po tayo naka-abide sa Kanya, kung wala tayong pananampalataya, na wala yung pananampalataya natin sa Kanya, wala po tayo, walang maibubunga na mabuti. Kasi siya lang po yung mabuti. Kaya nga po, righteousness of God yung dinamit sa atin. Para tayong mga sinner ay maging righteousness of God. Righteousness of God tayo ngayon. Kaya, so be it. Maging panindigan natin. Ipamuhay natin. Di ba mga kapatid? Huwag po tayong tumalikod at mawala yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Yan, sabi po dito, no, John chapter 6, verse 35 to 37, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. So napakalinaw mga kapatid. Ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita na siya po mismo ang tinapay. Bread of life is spiritual bread, hindi physical. At ang spirito natin ang napupuspos, nabubusog, lumalakas. Nabubuhay, 'di ba? Yan ang binigyan ng buhay. Yung ating espiritu mula sa spiritualidad tayo dito sa pamumuhay ng kasalanan ngayon nabuhay dahil sa kanyang banal na espiritu. Yan po yan, no? So sabi dito, no, kung sino yung sasampalataya, lumalapit sa kanya, hindi na kailanman mauuhaw. Ito nga po yung kapahingahan eh. Kung yung physical na tubig, mauuhaw at mauuhaw ka, kailangan mong uminom at uminom, ito hindi ka mauuhaw. Talagang eternal siya. Itong kanyang salita, na kapag dito ka naka-abide sa kanyang salita, palagi kang nagbabasa, palagi kang nakikinig, palagi kang nasa Diyos, nasa ating Panginoong Jesucristo, sa kanya ang focus mo, pananampalataya mo, hindi ka mauuhaw kailanman. Kaya ang sabi nga po dito, no, ang dami niya ng ginawang himala, katulad ng mga Pariseyo, ang dami nang nakita nila na himalang ginawa ng Panginoon. Na ibig sabihin, di ba sabi niya, pag nakita niyo yung mga gawa, malalaman niyo kung sino talaga ako. Natanging Diyos lamang ang makakapagawa nun. Pati nga yung pag-raise up sa patay, walang makakagawa nun. Even Satan, wala po. So pagka nalaman mo yun, yung kanyang mga ginawa, dun ka magkakaroon ng pananampalataya. Miracles, sabi nga po nabahagi po yan ni Sis Rem, miracles is an invitation for intimacy. Without intimacy, we shall not be holy. Hindi tayo magiging holy without intimacy sa Panginoon. Kasi siya yung holy eh. So, kung kanino ka nakikipag-fellowship, yun yung magiging ikaw. So, kung nakikipag-fellowship ka sa Diyos, diyan ka naka-abide sa Kanya, kung ano yung wangis niya, kung ano yung meron siya, mapupuspos sa'yo. So, yun po yun, no, mga kapatid, ang lahat ng taong binibigay sa akin ng Ama. Ito po yun, mga kapatid. Ang Ama po, di ba, yung kanyang mga pinili, binibigay sa anak. Yun lang po daw yung makakalapit. Ayan o, yung mga binibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So, ibig sabihin, ang kanyang mga tupa, pag narinig ang kanyang boses, susunod, nakikinig, susunod. Malinaw dito, no, ang binigay ng Ama sa anak ay yung mga lalapit sa kanya. So, nandun po, nauuna, no, personal seeking po natin sa Panginoong Hesus. Sa kanyang kaharian, sa kanyang righteousness. Kung saan dito sa kanyang kaharian, hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos. Naririto ang lahat-lahat.
Naririto ang righteousness na ating ipamumuhay, mga kapatid. Protection, provision, nandito lahat. Ipupuspos ng hari sa kanyang mga citizen, sa kanyang mga anak. Ang mga citizen, mga kapatid, hindi po magiging citizen ng kaharian ng stranger. Remember, ang citizen ng kaharian ay tanging mga anak lamang. So, kailangan ang anak, which is ang anak, ay nagpa-practice ng righteousness. So, tayo po dapat yun. Tayo'y anak ng Diyos. Hindi po tayo stranger. Yan ang turing ng Panginoon sa atin. And out of that, ng identity natin sa Panginoong Hesus, doon po magpo-flow ang lahat. Pagsunod, pananampalataya, intimate relationship, lahat po out of your out of your identity sa Panginoong Hesus. So, yan hinding-hindi niya po itataboy ang lahat ng lumalapit sa kanya. Kasi sabi nga po niya, sa kanyang salita, lumapit kayo sa akin. Come to me, all those who are heavy laden, and I will give you rest. Lahat ng pagod. Kailangan po nating mapagod sa buhay natin dito sa lupa. Na wala nga pong satisfaction, walang kapahingahan dito. Katulad nga po ng mga Israelita sa Ehipto. Wala silang kapahingahan, trabaho lang sila ng trabaho. Kaya nga binigyan sila ng kapahingahan ng Diyos. Yun nga po yung nagsisimbolize, diba, sa Old Testament, yung sa Sabat. Na i-remember nila na kung ang Diyos nagpahinga sa kanyang gawa, tao din magpapahinga. Pero pinaliwanag na po sa New Testament kung ano po talaga yung tunay na pamamahinga. Hindi lang physical, kundi spiritual. Siya po mismo yung pahinga natin. Diba? So sabi po dito, mga kapatid, verse 6 na po ba tayo, mga kapatid? Tama, verse 6 na. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita nung una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ito po yun, mga kapatid. Pagsuway po. Kasi nga po, ulit-ulitin natin, katulad ng mga Israelita, may pananampalataya pa nung una, pero nung nung may paghihirap na po sila sa ilang, nawala na po yung pananampalataya. Puro na po pagrereklamo, puro na po pamumuhay sa kasalanan, pagbalik sa dati nilang pamumuhay, pagsamba sa Diyos-Diyusan, lahat na Puro pagsuway na, napuno na ng pagsuway, imbis na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, na binigay na nga ng Panginoon yung kapahingahan na hinahangad nila. Kasi po yung kanilang paghihirap umabot po sa Panginoon habang sila inalipin ng ng 400 years sa Ehipto. Umabot sa Panginoon yung hirap nila, yung affliction nila. Kasi ganyan po ang Diyos, maawain siya. Lahat ng affliction natin sa lupa, nararamdaman niya po. Afflicted din siya sa affliction natin. Kaya nga po binibigyan na tayo ng kapahingahan ngayon na isisik na lamang po natin siya ng kanyang kaharian. At hindi po dito manatili sa pagsuway. Na dahil nga po sa pagsuway, yung mga Israelita hindi po nakapasok sa Promised Land. Ganon din po tayo. Kung tayo, binigyan na nga, ilinigtas na nga, lininis na nga ang mga kasalanan, di ba? Tapos, tatalikod na naman sa pananampalataya, aalis na naman sa kaligtasan. Yan nga po yung nasa chapter 6, warning against apostasy. So mga kapatid, mulit-muli pinapaalala ng Panginoon, lalong-lalo na po dito sa kanyang salita, dito sa Hebreo, na wag na pong tumalikod. Manatili na po kayo sa pananampalataya nyo hanggang sa hulihan ng ating mga hininga, hanggang sa kanyang pagbabalik. Diba? Ang pananampalataya po ay nagbubunga ng pagsunod. Yan po yan, Kung tunay na mahal mo ang Diyos, kung sinasabi mo ikaw may pananampalataya, susunod ka sa Kanya. Kasi yan po yun, mga kapatid. Identity na natin ang pagsunod sa Diyos bilang mga anak, susunod tayo sa ating magulang. So sabi po dito, verse 7, siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon. Tapos, mahalaga to, mga kapatid, tandaan nyo po yung word na ngayon. Sabi dyan, ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. So, ito daw po, meron daw pong binanggit. Remember kanina, sabi nga po dito, sabi ng Panginoon, hindi po makakapasok. Yung mga sumuway sa Kanya, yung nawalan ng pananampalataya, hindi makakapasok sa Kanyang kapahingahan. Doon sa mga Israelites po, hindi sila nakapasok sa Promised Land. Pero pagkatapos po nung time nito ni Moses, dito po sa time ni King David, may sinabi po ang Diyos. Ayan sabi ngayon. So, yung 7th day po pala dito na binabanggit
Eto na po yun. Eto na po yung kapahingahan. Diba? Yung the seventh day is today. Now is the day of salvation. Ito po pala yung seventh day. Na, ibig sabihin po ng seventh day, di ba, rest? So, ibig sabihin, dun sa una hanggang ika-6 na araw, gumagawa ka ng pagkakasalan, namumuhay ka sa kasalanan, kapatid. So, naririto na yung ika-7 araw, which is ngayon, habang meron kang ngayon sa buhay mo, tinatawagan ka na ng Panginoon, wag mo nang papagmitigasin ng iyong puso, isik mo na siya. Habang meron pa at bukas pa ang pintuan ng awa. Mga kapatid, sabi nga po yan sa Psalm, no? Basahin natin yung Psalm 95. Yan po yung na-quote dito na na versikulo. Sa ano po yan? Psalm 95. Psalm 95 po mga kapatid. Basahin natin yung buo mga kapatid. Maganda yon. Sabi dito, no? Awit 95. O hali kayo, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Diba? Foreshadowing po yan ng ating Panginoong Hesus, our rock of salvation. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng pagpupuri. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa. Ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya, sapagkat ito'y kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Ito po yung gagawin natin, no? Yan sabi ng Panginoon, iniimbitahan tayo. Habang meron ka pa daw po ngayon, pumarito ka na sa Panginoon. Tigilan mo na yung mga gawa mong pamumuhay sa kasalanan. Ayan o, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon na ang ating manlilikha. Ibig sabihin po ng pagluhod po ay humility, ipagpakumbaba na natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan. No, sabi ng Panginoon, tayo po yung bayan ng kanyang pastulan, tayo yung kanyang mga mamamayan, citizen. Bayan ng kanyang pastulan, dito sa kanyang kaharian, tayo yung kanyang mamamayan. Siya yung ating hari ng ating sasambahin, na ating susundin, na ating itataas sa ating buhay, yung ating manlilikha. Ayan no, ngayon, ito po yung na-quote dun sa nabasa natin sa Hebreo 4. Ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, ito pong naririnig nyo, tinig to ng Diyos, hindi po kami ito. Diba, hindi po namin magagawang magpahayag kung wala po ang banal na Espiritu sa amin. Diba? Yan po yun. Kung naririnig yung tinig na ito, yung mga wala pa sa kanyang pastulan, yung wala pa sa kanyang kawan, ay tayo no, tayo na po. Pumarito na po tayo, isik na po natin siya at ang kanyang kaharian, ang kanyang righteousness upang maidamit na po sa atin at masunod po natin sa ating buhay. Diba? Sabi dyan, patuloy natin, no? Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso gaya sa Meriba, gaya ng araw sa ilang sa masa. Nang tuksuhin ako ng mga magulang ninyo at ako'y subukin, bagaman nakita na nila ang mga gawa ko. Yan nga po yun, no? Ang dami na po. Yun pa nga po, no? Yung miracle, yung sa paghati sa dagat na pula, dun pa lamang po eh. Diba? Magsusumiklap na pananampalataya mo. Nandyan na yung Diyos, nandyan pa nga po yung haliging apoy, na nandyan pa po yung yung ulap na talagang ginagabayan sila ng Diyos. Diba? Nandyan ang presensya ng Diyos, naririyan na. Same as us, naririyan na sa'yo. Sa loob mo, nagdidwell ang banal na Diyos. Pero pinipili mo pa rin yung laman mo, kapatid. This is, ulit-ulit natin, no? This is an everyday battle. Itong faith natin sa Panginoon, this is an everyday battle, itong walk natin. Everyday, pipiliin mo siya. Pipiliin mo ang Panginoong Hesus kesa sa mundo. Everyday mong pipiliin ang holiness and righteousness kesa sa pagkakasala. Everyday mong pipiliin ang banal na Espiritu kesa sa iyong laman. Yun po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi po dyan, no? 40 taon. Diba? 40 taong kinamuhian ko ang lahing iyon at aking sinabi, bayan na
bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Ito po yun, no? Ang Panginoong Hesus ang daan. Minustra niya na nga po lahat, eh. Sabi niya, no? Iniwanan niya na tayo ng halimbawa. Para po tayo, susundin na lang po natin ang lahat ng kanyang ginawa, His footsteps. Babagtasin na lang po natin yung daan, which is siya. Siya po mismo naglatag niyan. Siya po yan, yung daan na yan. Na siya po nating babagtasin, yung makipot na daan. Na siya po niyang binagtas. Siya ang gumawa, siya ang naglatag, siya din po nagbagtas para ipakita sa atin na pag tayo'y ito pong nabagtas nating makipot na daan, ang ending po talaga nito, eternal life. With Him, the Lord Jesus Christ, our reward. Yan po yun, mga kapatid. Kaya sabi niya, no, kaya't sa aking galit, ako ay sumumpa na sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan. Ayan po yung mga kapatid, no, nasabi na po yan ng Panginoon, no, na yung mga tumalikod na nawala ng pananampalataya sumuway sa kanya na Israelita, hindi makakapasok sa kapahingahan o yung tinatawag nga po na promised land. Physical pa nga po yung kapahingahan noon, diba, nung Old Testament. Pero ngayon, spiritual na, eternal na. Kaya nga po sa panahon ni David, ito po yung nabanggit, yung ngayon. Diba, hanggat meron ka pang ngayon, tigilan mo na yung mga gawa mo. Mamahinga ka na dyan sa pamumuhay mo sa kasalanan. Ito na po yung 7th day, oh. Ito na yung kapahingahan. Ngayon. Hindi po bukas, hindi sa isang araw, hindi kung kailan ka lang hindi busy sa buhay mo, hindi kung kailan ka lamang komportable sa buhay mo. Diba? Ngayon na. Tayo'y lumalapit sa Panginoon bilang makasalanan kahit ano pang nagawa mo. Inaanyayahan ka niya. Lumapit tayo. Pumarito tayo sa Panginoon, isik natin siya para maging tayo'y righteousness of God. Hindi mananatiling makasalanan. Mga kapatid. So sabi po dito, no, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, ito nga po yun, no, yung physical po yung kapahingahan noon, promised land. Diba? Kung nabigyan na nga daw po sila ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. So ito po yung binabanggit niya, yung ngayon. 'Di ba? Yun na po yung kapahingahan ngayon. The 7th day is now. Mga kapatid, the rest is now. Isik mo na yan, yung kapahingahan na yan habang binibigay pa ng Diyos, habang nananatili pa siyang mapagpasensya. Ang sabi niya, 'di ba? Hindi siya mabagal sa pagtupad sa kanyang pangako, bagkus siya ay nananatiling mapagpasensya kasi gusto niya ang mga tao ay magsisi at magbago. Lumapit na po sa kanya. Sumunod na po sa kanya, magpasakop na po sa kanya. So sabi po dito, sa 2 Corinthians po, basahin natin. Ayan, chapter 5, verse 17 to 21. Ito po pala sa kabilang page. Ayan, sabi po dito, no? Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So yan po yan mga kapatid, paalala po yan sa atin ngayon. No, lahat po ng luma, yung luma nating mga sarili, no, itapon na po, talikuran natin. Dapat namatay na po yan kasama sa crucifixion ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no. Bago na po, new creation na tayo. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinibigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ayan po yan, sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Ito po yun, nireconcile po tayo. Diba? Sa Diyos, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Ito po yun. Yung panawagan kanina, nasabi ngayon, habang naririnig mo ang tinig na ito, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Yun po yung binabanggit dito, na siya po nating hinahayag. Sa pamamagitan natin na naghahayag ng salita ng Diyos, tinig niya, we are the carriers of the voice of God. Vessel nga po tayo, no? Sabi dito, no? Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos.
Wag nang magmatigas ang puso. 'Di ba? Be reconciled to God. Ayan, no, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Yan nga po yung binabanggit natin kanina. Hindi tayo mananatiling makasalanan. Bagkus gagawin niya po tayong righteousness of God, katuwiran ng Diyos. Kasi siya po ay siya po ay righteous. Siya po ay holy. So gagawin din po tayo na ganun. Mga kapatid, so sabi dito, yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Napakalinaw mga kapatid, yan po yung binabanggit sa Hebreo 4. Na yung today or yung now, yan po yung binabanggit na 7th day na ngayon. Magiging kapahingahan mo ngayon kasi ngayon mo na isisik ang iyong Panginoon, ang kaligtasan. Mamahinga ka na sa lahat ng gawain mo, sa iyong laman, dito sa mundo na hindi naman po magpibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan. Yan po yun mga kapatid. So sabi dyan, ngayon na. Tinulungan tayo ng Diyos nung kinakailangan natin ng tulong niya. So ngayon, gawin natin yung parte natin. Diba mga kapatid? Sundin na natin yung Diyos. Kasi tayo lang po yung mahihirapan kung mananatili tayong matigas sa Diyos. It is fearful na mahulog tayo sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Mahirap kalabanin ng Diyos. Tayo'y creation lamang. Tayo'y mga putik dumi lamang. Nalinikha ng Diyos. Diba? So, hindi po tayo para magmarunong sa buhay natin. Hindi po tayo para mahiwalay sa Kanya. Kasi ang creation, hindi yan mabubuhay nang hindi kasama, hindi nananahan, hindi sumusunod sa Kanyang Creator. Mga kapatid. So, sabi po dito, balik po tayo. Kasi nga po, ang bunga ng pagiging independent natin sa Diyos ay kasalanan. Yan po yan mga kapatid. Pero pag nandito na po tayo, sa kawan ng Panginoon, napupuspos po tayo, nandiyan na yung banal na Espiritu, mas napipili na po natin siya kesa po sa ating laman. Mas napipili na po natin na lumakad ng tuwid kesa sa mamuhay sa kasalanan, mga kapatid. Di po ba? So, pagpatuloy po natin, matatapos na po tayo, mga kapatid. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabbath. Ito na po yun, mga kapatid, para sa bayan ng Diyos. So, ngayon, mga kapatid, malinaw na po sa atin. Ito po pala yung tunay na hangad at purpose ng Sabbath, ng araw ng pamamahinga. Hindi na po katulad dun sa old law, di ba? Ito na po. Ito na po pala yung Sabbath na tinatawag ng Panginoon. Pamamahinga sa Kanya. Spiritual na po. Di ba? Pero, ako po, kami po, inyong mga, naririto po sa fellowship na ito, ay dati po kasi araw-araw po talaga wala rin kaming pahinga dito. Dito sa physical na pahinga, wala kaming physical na pahinga dito. Alam yan ng mga matatagal na dito. Araw-araw po kami nagla-live. Pero one time, talagang napalo po kami ng Diyos. Kasi bilang tayo, yung ating katawan, nasa katawan pa tayo, napapagod to. 'Di ba? Pagpahingahin din natin. So ibig sabihin lang ng Panginoon, 'di ba? Hindi ka naman ma-focus diyan. Talagang gagawa ka pa rin sa Panginoon, pero 'wag mong kakalimutan din na alagaan ang iyong katawan bilang ikay nagagamit ng Diyos. Kailangan naman mahinga ka din kasi nga ang makina nga pag umaandar yan ng walang patid, nasisira. So sabi ng Diyos, eto nga po kaya nga po every other day yung live natin, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, kailangan din po mamahinga. Kailangan din po nating mamahinga. Pero wag nating kakalimutan na siya na po mismo yung ating pahinga. Kaya nga po, every time po tayo ay napapagod, every time po tayo nahihirapan, every time po na tayo nanghihina, mulit-muli, talagang yumuyukod lang tayo sa Diyos, nagpapatira pa, umaawit. Diba? Kasi siya yung kapahingahan natin, siya yung ating Sabat, mga kapatid. So, nawa po naging malinaw iyan, nabanggit po natin yan doon sa Mateo, yung sa Mateo 12 regarding Jesus is the Lord of Sabbath. Yun po yung pinaka-purpose, pagmamahal pa rin po sa ating kapwa. Hindi po yun mawawala na kung ikaw
Yes, wala tayong peace pag wala si Lord sa life natin. Yan nga po yung kapahingahan, no? Nandyan ang comfort, nandyan ang peace, nandyan ang contentment, nandyan ang love, nandyan ang joy, lahat. Blessings, kayang-kayang ibigay ng Panginoon, pinagsasalu-saluan natin sa kanyang kaharian. Siya na po mismo talaga yung pahinga natin, mga kapatid. So, ang meaning po kasi ng Sabbath, no, to rest or to stop to work. So, ibig sabihin, kung noon po, ito po pala na-reveal po ng Panginoon, no, habang nagde-devotion ng Judges, mga kapatid. I-share ko lang po sa inyo, na-share ko na po ito sa GC namin, mga kapatid. Babasahin ko lang po sa inyo yung shinare po ni Lord, na connected po pala dito, no, kaya niya pala devotion sa akin yung Judges, kasi alam niya na matatopic po pala itong Hebrews 4. Yung 1st to 6th day, na-create nga po yung lahat, 'di ba, representing physical realm. Yan po, na-create yan. So, dito papasok yung number 6. 'Di ba? Ang number 6 po, alam niyo naman po yan, 'di ba, yung sa Mark of the Beast, symbolizes humanity. Na ang ibig sabihin, physical, humanity, incomplete, temporary. Yan po yung simbolismo ng 6. It is always lacking 1. And to make it 7, yung 6 po will always be 6 kung hindi madadagdagan ng isa. At yung isang yan, grabe, no? That one is God. Diba? Divine, holy. Yun po pala yung nawawala dun sa 6, yung isa. Panginoon. Kasi kung ikaw, sa buhay mo, puro ka na lang, gawain dito sa mundo. Nananatili kang kulang, kapatid. Mananatili kang kulang hanggat hindi mo sinisik ang Diyos. Siya po yung magpupuno sa'yo eh. Yan po yun, no? Siya po yung isa, yung 1 na kulang dun sa 6 para maging 7. At sabi dito, 7th day, God rested. Siya nga po siya ay namahinga sa mga ginawa niya. Representing nga po tayo, mamamahinga din po tayo sa lahat ng ginagawa natin dito sa mundo at mamamahinga po tayo sa Kanya. Yan, no? So the number 7 represents rest, kompleto. Di ba ginawa nga po niya tayong righteousness of God? We are partakers of divine nature, na meron nga po dapat divine exchange to mga kapatid. Dapat isusurrender natin din yung ating sarili, which is yung ating humanity, para mapuspusan naman niya ng kanyang divinity. Divine exchange lamang po mga kapatid. Hindi to pwedeng siya lang siya lang nagsakripisyo, tapos tayo ayaw nating ibigay yung buhay natin. Paano tayo mapapabanal ng Diyos? Diba? So yan nga po yung 7 represents rest, represents complete, divinity, spiritual, which means eternal na po. Diba? Pag spiritual po, eternal na yan. So sabi po dito, regarding sa Judges po, yung example po doon, kung mababasa niyo po yung Book of Judges mga kapatid, yung mga judge po doon, or yung deliverer nga po, na mula po yung mga Israelita, ino-oppress po ng mga mga kaaway po doon. Pero naghihirang ang Panginoon ng mga judge. Para nga po sila, mula sa wala silang katahimikan, wala silang peace, lagi na lang pong chaos, 'di ba? Ay magkaroon naman po sila ng peace. Yun nga lang, pag namatay po yung judge, bumabalik na naman po sila sa dati. 'Di ba? Bumabalik na naman po sa dating pamumuhay yung mga Israelita. Kumbaga pansamantala lamang po yung peace na nakamtan nila. Yung katahimikan mula po dun sa pagsalakay or yung pag-o-oppress po ng mga kaaway. Pero po, dito po nasisimbolize po sa 6, kulang talaga. Pag tao lang ang nagligtas, kulang at kulang. So, dito po, ito po yung foreshadowing talaga ng Panginoong Yesus. Diba? Siya na po yung eternal na judge. Siya na po yung ating high priest. Siya na po yung nagbigay sa atin ng spiritual or eternal rest. Hindi po pansamantala lamang ang kanyang offer. Pang-ahabang na po talaga, eternal life na po talaga. Habang magpakailanman na po talaga. Ayan po yun mga kapatid. Nawa po, no? Meron po tayong nakuha dito na insight or aral din po dyan sa na-share ni Lord. So, balik po tayo dito. Nandito na po tayo. So, yun po pala yung Sabbath, no? Na-reveal na po sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So, yun po yun. Ulitin natin. Gusto ng Panginoon, mamahinga na tayo sa lahat ng ginagawa natin, makalaman, makamundo, at mamahinga na po tayo sa Kanya. Isik na po natin siya, sumunod na po tayo sa Kanya, at yung kapahingahan na naririto lamang sa Kanyang presensya at kaharian ay makakamtan po natin magpasawalang hanggan. Yun po yun. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway.
Inuulit-ulit po, no? Grabe talagang Panginoon, no? Sa sobrang mahal niya tayo, ayaw niya talaga tayong mapahamak. Sabi niya, no, wag po talaga tayong sumuway sa Kanya. Surrender everything kay Lord. Amen. Yan po talaga yun, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak, na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa. Remember, ang kaluluwa po representing mind, will, and emotion. So, mind po yan, no? Dito, isip. At espiritu naman po natin, nagsisimbolismo po sa ating puso. Kaya nga po, mga kapatid, no? Dito po yan, mga kapatid. Lagi pong sinasabi ng Panginoon, no? Yung ating puso. Kailangan po mapabanal yung ating mga puso, no? Ng kanyang salita talaga. Kaya kailangan lagi tayo naka-abide. Yan po yan. Mamaya, sige, may babasahin po tayo regarding po sa heart. Ayan, ng mga kasukasuan at utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So palagi, ito po yun. Yung binabanggit po dito na kaluluwa at puso, ito po pala yun, no? Kumikilala ng pag-iisip, diba? Kaluluwa at mga hangarin ng puso, espiritu. Kasi nandyan po yung sa core ng puso mo, ayan po yung spiritual. Diyan po yung ating spirit at diyan nagdi-dwell yung Holy Spirit sa ating spirit. Diba? Ang galing, mga kapatid. Sabi dito, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Paliwanag po natin yung mga kapatid. Mga kapatid, hanggang dito lang po tayo ha, kasi kabahagi na po ito ng 5 para hindi po yan putol sa Monday po pag tinapik natin yan, if you will ni Lord. So, balik po tayo dito, no? Na sinabi nga daw po na ang salita, ayan, ang salita ay buhay at mabisa. Kaya nga po, pag hinahatid to sa inyo, yung mga nakakapakinig, nare-rebuke po. Diba? Nare-rebuke po. Talagang tinutusok yung puso nila. Natatamaan po talaga. Ayan po yun, double-edged sword, no? Mas matulis pa sa alinmang tabak. Kumbaga, yan ay nagbibigay ng kapahingahan, comfort sa tao, nagbibigay nga po ng nagpupuspos sa tao, nagpapalakas sa tao ang salita niya. At the same time, nakakapag-reveal din po ng totoong kondisyon at nilalaman ng ating mga puso. Kaya nga po tayo nare-rebuke sa kailangan nating mga itama na hindi tama dito sa ating puso. Yan po yun. Diba? Na ang sabi ng Panginoon dito, tumatagos talaga hanggang buto, hanggang kasu-kasuan, hanggang dito nga po, no, sa panaghihiwalayan daw ng soul and spirit. Yan po, mind and heart po yung simbolismo niyan, mga kapatid. Kaya lahat po yan, kailangan pong mapabanal ng Panginoon ng kanyang salita. Kaya wag po kayong tumigil sa pagkilala sa Panginoon. Hindi po yan kapag unang nakilala mo siya, yun na hindi. Araw-araw mo siyang kikilalanin kasi araw-araw siyang araw-araw siya nagpapakilala sa iyo. Never stop to be amazed sa ating Panginoong Hesus. Kasi pag nag-stop ka ng ma-amaze sa Kanya, stop ka nang magkaroon ng gutom at uhaw sa Kanyang salita, na stop ka na dun sa excitement mo sa Kanyang salita, wala na po. Magdidim na po yung walk mo sa Panginoon. Yan po yun. Huwag niyong hayaan na mawala. Diba? Huwag niyong hayaan na mawala yung excitement niyo na excited na ako sa i-reveal pa ni Lord. Kasi araw-araw po siya nag-i-reveal, hindi po. Yung revelation niya ngayon, pag binasa mo yung salita ito, bukas po o sa ibang araw, pag tawag dito, binasa mo ulit, meron na naman siyang another revelation. Every bit of His word contains truth, contains love, Him. Lahat po yan, kaya dyan yung po talaga makikilala sa salita ang Panginoong Hesukristo. Hindi po dapat tayo titigil sa pagkilala sa Kanya, hindi tayo titigil na talagang yung ating relasyon sa Kanya ay maging intimate. Pagka nga po tayo nadadapa, it is an invitation para po maging closer pa po tayo sa Kanya. Kasi kaya po tayo nadapa, something has slipped. Ibig sabihin, kailangan mong maging close pa sa Kanya. Diba? Kunwari, Lord, patawad po. Nagkasala na naman po ako sa ganitong aspeto. Bigyan niyo po, tulungan niyo po ako, gabayan niyo po ako na itong aspetong ito, i-fix niyo po. Diba? Surrender mo sa Kanya. Kung alin man yung doon ka pa nadadapa, yun yung mo sa Kanya, ipa-fix mo sa Kanya. Diba? Huwag po tayo sumuko. Kailangan pasulong lang ang walk natin sa Panginoon, huwag paatras. Mga kapatid. Kasi yan po ang gusto ng Panginoon, patungo po sa wangis niya, hindi po pabalik. Yan po yung ating walk sa Kanya. At ang sabi nga din po, sa John 12:48.
Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. So ito po pala mga kapatid, yung salita, itong kanyang salita, which is Him also, ang salita ng Diyos, ang siyang hahatol sa huling araw. Kaya nga po tayo, na kanyang mga lingkod, hinahayag natin ang kanyang salita upang sila'y mataniman, malaman nila yung katotohanan, at upang sila'y malid natin pabalik sa Panginoon, at hindi lang po para dun yung purpose. Ang purpose po nun, nang upang sila makarinig ng katotohanan, nang wala na po silang maipangatuwiran, pagka nakaharap na po nila ang Panginoon na hindi sila nakarinig ng katotohanan. Yun po yun. Yun din po ang purpose ng kaya tayo naghahayag ng salita ng Diyos. Diba? Kasi po yung salita po yung hahatol sa huling araw. Kaya pagka ang Panginoon, na-meet na po natin siya at nalaman ng Panginoon na ikay nakarinig ng katotohanan, pero hindi mo sinunod. Diba? Kung ikaw alam mo na yung tama pero hindi mo ginawa, kasalanan yun kapatid. Nasa James po yan. So yun po yun mga kapatid. At dito din po, no, lastly, yung regarding nga po dito, no, sa heart, ibahagi po natin sa John 7, mga kapatid, sa puso, mga kapatid. Ito yung nabahagi ko din po, no, nung tinapik ni Sister Angel yung crucifixion ng Panginoon sa John. Ayan, so sabi po dito, no, ang tubig na nagbibigay buhay. Naalala nyo po, nung na-pierce po yung side ng Panginoon, yung side niya na-pierce, no, na lumabas po na blood saka water. Ang pinierce po talaga nila doon ay yung bandang puso po talaga. Kaya sa tagiliran. Kasi dyan po, no, sa tagiliran po yan. So sabi dito, no, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay, wait lang, lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. So, lagi pong nanggagaling sa puso. Kasi yan po yung, nandyan po yung spirit talaga ng tao eh. Nasa core, pinaka-core po. Kaya, importante po yung mapabanal ng Panginoon. Kasi dyan po nagdedwell. Yan po yung kanyang templo. Ating puso, nandyan, yan po yung ang kaharian ng Diyos. So, nanggagaling po pala daw no, mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. So, doon po nanggagaling talaga. Dyan po nang didwell sa ating puso, sa ating spirito, ang Holy Spirit. So, palagi po dapat, yan, ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu. So, yun po yung nagsisimbolize na naglinis nga po sa atin, diba? Nag-ano sa atin, no? Pinanganak tayong muli sa banal na espiritu. Yan po yan. Malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakalobang banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabababa sa hindi pa nakakabalik sa langit si Jesus. So, ang sinasabi lang po dito, no, sa mga last verse, etong John 7 po kasi wala pa yung crucifixion, no? So, wala pa din po yung sa Acts, yung Pentecost, yung pagbaba po ng Holy Spirit. Pero sinabi ng Panginoon ay mula daw po sa puso, dadaloy. 'Di ba? Mula sa puso, ayan o, tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. So, yun po mga kapatid, no? Thank you, Lord. Sa mga natutunan po natin. Baka may gusto po kayong i-share regarding po dito sa ating na topic. Open mic lang po mga kapatid.